17 taon ng Republika. Binuhay ako ng matinding sakit pabalik sa mundo. Tapos narinig ko ang malinaw na boses mula sa likod ng screen. Ako si Lu Jingchen. Ngayon ay pumunta para magpasalamat at humingi ng kamay ni Su Yuro mula sa pamilya Su. Eksaktong eksena, tulad ng nakaraang buhay. Pero ang pinagkaiba ngayon, alam ko na pagkatapos kong mabuhay muli, kung gaano kasama si Lu Jingchen, sa likod ng kanyang magandang mukha. 2 buwan ang nakalipas, sinabi ni Abbot Kongji na ang batang general na si Lu Jingchen ay hindi aabot ng 20 taong gulang. At kasunod ko, iniligtas ko siya na sugatan sa mga guho. Sinabi rin ng Abbot na dapat siyang pakasalan ang kanyang tagapagligtas para lang talaga malampasan ang kamatayan. Kaya ngayon si Lu Jingchen ay pumunta sa pamilya Su para humingi ng kamay. Pero ang hinihingi niya ay hindi ako. Narinig ko ang boses ng aking ate na si Su Yuro. Tiningnan ko siya sa likod ng screen. Namumula ang kanyang mukha sa hiya. Noon, maliit na bagay lang ang ginawa ko. At ang aking mga magulang na alam ang totoo ay nakatayo sa tabi na may pambobola sa mukha. Ay, Aro, ang humble mo pa rin. Ang pakasalan, ang batang general, ay ang itinakda ng tadhana para sa inyo. Tingnan ninyo, sinabi rin ni Abbot Kongji. Oo, perpektong magkapareha. Itinakda ng langit. Alam nila binawi ko ang aking isip. Ang natitira sa aking mga mata ay matinding sakit at puot. Ganito rin noon sa nakaraang buhay. Pero noong ako ay tumayo ng determinadong dahil iyon ang aking tadhana. Mahal ko rin si Lu Jingchen. Pero, pagkatapos kong pakasalan si Lu Jingchen, hindi lang ako pinaratangan ni Su Yuro na isang mapang-aping tao. Sa huli, ikinulong ako ni Lu Jingchen sa isang hiwalay na bahay at sinunog ng buhay ngayon. Ang mga tawanan sa harapang bulwagan ay sunod-sunod. Pero ako'y ngumingiti ng malabo. Ang mga utang ng nakaraang buhay, isa-isa kong babayaran ng dahan-dahan. Mahilig si Su Yuro sa peking pangalan, kaya itataas ko siya. Sa ulap, pinapahalagahan ni Lu Jingchen ang mukha, kaya ako mismo ang pupunit sa kanyang dignidad. Ang kasunduan ni na Lu Jingchen at Su Yuro ay parang hangin sa loob ng kalahating araw. Kumalat sa buong Beiping. Sa bawat eskinita, nakaupo ako sa maliit na sopa sa likod bahay. Hinahaplos ng aking daliri ang kahoy na gilid ng kahon ng gamot. Nakikinig sa mga ingay na nagmumula sa harapang bahay. Hindi man lang ako nagtaas ng kilay. Dumating ang matandang ginang ng pamilya Lu. Ang matandang ito na galing sa militar ay may matinding presensya. Kasama ang isang grupo ng mga alipin. Halos sirain ang pintuan ng sala ng pamilya. Su, hindi man lang siya tumingin ng maayos kay Su Yuro. Diretso ang tanong niya nang may galit. Si Su Yuro ay mahina mula pagkabata. Sinabi ng manghuhula na sila ni Jingchen ay hindi bagay sa tadhana, ito ay isang masamang relasyon. Gusto ba ng pamilya Su na patayin ang nag-iisang anak ng pamilya Lu? Namutla ang mga magulang sa takot. Nakayuko ang kanilang mga likod. Nagmamakaawang nagpapaliwanag. Pinuri nila si Su Yuro na tila wala ng katulad. Isang mabuting dalaga na walang kapantay. Sabi nila, ang kahinaan ay isang biyaya. At ang usapin ng tadhana ay walang katotohanan. Sa bintana, nakatanaw ako. Nasaksihan ko ang kanilang kahiyahiyang asal. Naubos na ang kanilang mga palusot. Umikot ang mga mata ni tatay. Bigla niyang inilipat ang usapan sa akin. Nakakasuka ang pambobola niya. Lola, hindi po ninyo alam. May isa pa kaming anak na babae. Si Su Qingyan. Siya ay aming inampon noong bata pa. Mula pagkabata, siya ay walang kakayahan. Wala siyang alam sa medisina. Wala siyang kinalaman kay Jingchen. Agad na sumang-ayon ang nanay. Natatakot na hindi sapat ang kanilang sinabi. Oo. Si Qingyan ay isang tagalabas lamang. Hindi siya katulad ni Yuro na maalalahanin. Ang aming hangad ay ang kasal. Ang kasal ni na Yuro at Jingchen. Ang mga salitang ito ay parang mapurol na kutsilyo. Dahan-dahang pumutol sa aking puso. Kung noong nakaraang buhay, tiyak na lalabas ako. Hysterical kong haharapin sila. Bakit nila ako sinisiraan? Ngunit ngayon, bahagya ko lamang ibinaba ang aking mga mata. Bahagyang ngumiti ako ng malamig. Isang ampon na ulila, walang alam sa medisina. Mabuti, napakabuti. Sila mismo ang pumutol ng ugnayan ko sa pamilya Su. At ang lahat ng ugnayan ko kay Lu Jingchen. Ito ang gusto ko. Narinig ito ng Lola Lu. Suminghal siya. Maliwanag na naniwala siya sa mga kasinungalingan. Pinagalitan pa niya sila. Umalis siya kasama ang kanyang mga kasama. Ang mga pambobola sa bulwagan ay unti-unting kumalma. Nagsimulang mag-usap ang mga magulang kung paano muling mambola sa pamilya Lu. Kung paano gawing marangal ang kasal ni Su Yuro. Bumalik ako sa aking silid. Inilak ko ang aking medical kit. Akala nila sa ganito ay makakabit sila sa matayog na sanga ng pamilya Lu at aangat ang kanilang katayuan. Ngunit, hindi nila alam. Ito ay simula pa lamang ng kanilang pagbagsak sa impyerno. Pagkaalis ng Lola Lu. Ang mabigat na kapaligiran sa bulwagan ng pamilya Su ay nagtagal. Abala ang mga magulang sa pagpapatahimik kay Su Yuro at nagpadala ng mamahaling regalo sa pamilya Lu bilang paghingi ng tawad. Ang lahat sa bahay ay abala. Walang pahinga. Walang may oras. Para sa akin, ang ampon na ulila. Nanatili ako sa likod bahay. Pinupunasan ko ang set ng gintong karayom na mana ng pamilya. Nang dumampi ang aking daliri sa malamig nitong metal. Saka lamang kumalma ang aking kalooban. Makalipas ang 2 araw, si Lu Jingchen mismo ang dumating. Konti lang ang kasama niya. Naka-uniforme militar siyang maayos. Mayabang ang tingin, parang warlord. Pagupo, diretso agad sa punto.
Narinig ko na nandito rin si Suyuro. Tanda ko. May peklat sa kamay ang nagligtas sa akin. Palabasin siya. Noong dinala ako ng utusan sa sala, nakita ko si Suyuro na nakahawak sa manggas ni Lu Jingchen. Medyo namumula ang mga mata. Bago pa ako makapagsalita, naunahan niya akong itaas ang kamay. Ipinakita ang isang mababaw na gasgas sa pulso. Mahina ang boses, tila may luhang boses. Noong araw na iyon, nagmadali si Jingchen sa pagligtas sa iyo. Nasugatan ang kamay ng mga bato. Nagkaroon ng peklat. Sorry, hindi ko sinabi sa'yo. Ang peklat na iyon ay manipis na halos hindi makita. Mukhang sinadya lang. Ibinaba ko ang aking mga mata. Hindi ko namamalayang hinahawakan ang palad ko. Ang tunay na peklat ay nasa pagitan ng hinlalaki at hintuturo ng kaliwang kamay ko. Noong gabing iyon ng digmaan sa nakaraang buhay, iniligtas ko siya sa paghuhukay sa mga gumuhong pader. Sa pamamagitan ng matatalim na bato, naputol ang isang malalim na sugat, nakita ang buto. Pagkatapos, nagluto ako ng gamot at pinalitan ang kanyang benda. Ang sugat ay paulit-ulit na bumuka. Nag-iwan ng isang pangit na peklat. Si Suyuro ay walang ganitong peklat. Sumasang-ayon ang aking mga magulang sa gilid. Sinasabi na kung gaano kahirap si Suyuro sa pagligtas kay Lu Jingchen at nagpapahiwatig na mababa ang aking katayuan. Hindi marunong ng medisina at hindi kayang magligtas ng tao. Nakatitig sa akin si Lu Jingchen. May pagsusuri at pagsisiyasa. Tiningnan ko siya sa mga mata. Walang ekspresyon sa mukha ko. Malamang tulad ng nakaraang buhay. Sa itsura ni Suyuro na mahina at walang lakas, dapat ay nagduda rin siya. Ngunit sa pagitan ko at ni Suyuro, mas gusto niyang maniwala na dapat niyang pakasalan ang mas magandang si Suyuro. Sa isang iglap, nagkaroon ako ng ilusyon na baka nag-reincarnate din si Lu Jingchen. Gusto niyang makita ako. Pinapanood niya akong umiiyak at sumisigaw. Nawalan siya ng kontrol, tulad ng nakaraang buhay. Pero hindi ko gagawin. Tumayo lang ako ng tahimik. Pinapanood ang mahinang pag-arte ni Suyuro. Pinapanood ang mga mapagkunwari na mukha ng aking mga magulang. Nakatingin kay Lu Jingchen na naloko. May bahagyang malamig ng ngiti sa loob ko. Ang galing. Kung mas mayabang sila, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Nang makita akong tahimik si Lu Jingchen, nakunot ang kanyang noo. Hindi alam kung ano ang iniisip. Bigla siyang nagsalita. Gusto kong makita ang kamay mo. Medyo nagulat ako. Mabilis ang babaeng gusto kong mapangasawa sa mayayaman si Suyuro ang unang nakareact. Tinignan ako ni General Lu Jingchen nang malamig. Nagulat ako pero kailangan munang tumahimik ni Suyuro. Ang imaheng pinaghirapan niyang itago ay laging parang birhen tahimik, walang pakialam, walang imik. Nang makorner na siya, dahan-dahan ko na lang, inilahad ang kaliwang kamay ko. Pero may isang nakakatakot na peklat sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Nagkataon lang na may peklat din ako sa kamay. Mahina ang boses ko. Walang emosyon. Ito ay peklat na natira noong iniligtas ko ang ate ko mga 10 taon na ang nakalipas. Mula noon, natatakot na ako sa dugo. Kahit damong gamot, ay hindi ko mahawakan. Wala akong alam sa medisina. Namilog ang mga mata ni Lu Jingchen, unti-unting gumuho ang kayabangan sa mukha niya. Tinitigan niyang mabuti ang peklat at tumingin sa pulso ni Suyuro ang gasgas na halos hindi makita. Namumutla at namumula ang mukha niya. Suminghal si matandang Ginang Lu, nakasama niya halos umapaw ang pagkasuklam sa mga mata niya. Hindi naman talaga siya naniniwala kay Suyuro, ngayong ikinukumpara, lalo niyang napatunayan na puro kasinungalingan si Suyuro. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Sabay bitaw ni matandang Ginang Lu at umalis na dala ang mga kasama niya. Biglang naging patay na katahimikan sa bulwagan. Namumutla ang mga magulang. Nanginginig sa galit si Suyuro, hindi makapagsalita. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko. Malamig ang mga daliri. Buti na lang desidido pa rin si Lu Jingchen na makasama ang mas magandang si Suyuro. Nasa isang pamilya kayo, isinilang ni Yuro, at noong bata ka pa ay nailigtas mo siya, talagang swerte mo. Swerte raw. Nang marinig ito ni Suyuro, lalo siyang nang abuso. Nagmaktol. Nakita ito ng mga magulang, lalo siyang naawa, pinagbibigyan at inaalo siya. Mapapangiti na lang ako sa isip. Pagkatapos ngayon, baka sa pamilyang Su na ito, wala nang lugar para sa akin. Si Su Qingyan, ama, ina, may kasunduan na ako sa lalaking nasa concession. Ngayon, ay aalis na ako. Sa kanilang mga arte at plastic na ugali sa wakas, ay hindi ko natitiisin ang pamilyang Su na ito. Bago pa sila makarya, yumuko ako at nagmano ng 3 beses. Mabilis at diretso. Sa pagpapalaki sa akin ngayon ay nagpapasalamat na ako. Pagkasabi ko, tumalikod na ako at umalis. Tumigil ka! Biglang umalingaw-ngaw ang boses ni Lu Jingchen. Nagulat siya sa reaksyon ko. Hindi pa siya tapos makipag-usap kay Suyuro. Dali-dali niya akong hinarang. May panunuya at pagkalito sa mata niya na hindi ko maintindihan. Su Qingyan, huwag mong isipin na peke ang pagiging mataas mo. Nagpapahabol ka lang sa akin. Akala mo special ka? Itinaas ko ang kamay at sinampal siya. Bayaw, huwag kang bastos! Isang malutong na sampal. Naging tahimik ang buong silid. Nabigla si Lu Jingchen. Tinitigan niya ako ng walang imik. Hindi ko na siya tiningnan. Sinamantala ko ang sandaling siya ay natigilan. Itinulak ko ang pinto. Dali-dali akong sumugod sa mga lansangan ng vaping. Ang ingay sa likuran ay dahan-dahang nawala. Naglakad ako laban sa hangin. Masakit pa ang palad ko sa pagkakasampal. Mahaba pa ang panahon. Pamilyang Su,
Lu Jingchen, Su Yuro, at ako, si Su Qingyan. Kahit may bagyo sa daan, mas mabuti na yan kaysa ma-stuck sa putikan. At hayaan na lang na apihin. Ang engagement ni na Lu Jingchen at Su Yuru. Itinuloy pa rin nila sa kabila ng kontrobersya. Kumalat na naman ang balita sa vaping. Hawak ko ang natitira kong pera. Nagpalipat-lipat ako. Nagtago ako sa isang pribadong klinika sa labas ng concession. Ito ang lugar na natuklasan ko mula sa aking nakaraang buhay. Tago at tahimik. Tamang-tama para iwasan ang paghahanap ng pamilya Su. Sa unang araw ng aking pananatili, umupa ako ng ilang tagapagdala ng balita. Pinapunta ko sila sa mga tea house at restaurant sa vaping para magpakalat ng balita. Ang balita ay maingat kong inimbento. Noong araw ng giyera, si Su Yuro ay nag-iisang pumasok sa mga guho gamit ang western surgery at mga espesyal na gamot. Iniligtas niya si Lu Jingchen mula sa kamatayan. Nagdagdag pa ako ng mga detalye. Si Su Yuro, ginawa kong isang doktor na marunong sa western at eastern medicine. Ilang araw lang, kumalat na ang balita. Sinabi sa akin ng runner ko. Noong una, nagpapakumbaba si Su Yuro. Araw-araw siyang iniimbitahan ng mga mayayaman sa mga party. Nakatambak na ang mga mamahaling regalo niya. Lalo siyang naging mayabang. Ang mga paalala ni Lu Jingchen na magpigil siya, binaliwala niya. Sabi ng runner ko, alam ni Lu Jingchen na may problema. Palihim niyang pinasimunong imbestigahan ang medisina ni Su Yuro. Ngunit dahil sa kanyang guilt at sa kanyang nakakatawang pagmamahal, nagpikit mata na lang siya. Nakaupo ako sa bintana ng klinika. Hinagod ng daliri ko ang mga ukit sa kahon ng gamot. Malamig ang aking mga mata. Ang pagiging sikat na doktor ni Su Yuro ay mabilis na kumalat sa mga elite ng vaping. Nasa maliit kong klinik sa concession at araw-araw may naguulat ang mga tauhan ko. Si Su Yuro, sobrang yabang na ngayon, araw-araw nasa high society parties. Siya, nagpi-feel ng pulse ng mga mayayamang asawa. Nagbibigay ng western medicine prescriptions sa mga pamilya ng warlord. Yung mga alahas at ginto, halos kalahating kwarto na. Yung mga prescription kabisado lang niyang mga English terms, pero nagawa niyang lokohin ang lahat. Wala akong oras para sa drama niya. Araw-araw nagpapatingin at nagliligtas ng buhay gamit ang minanang medisina ng pamilya, nakatulong sa maraming mahihirap. Ang mga taong ito, nagpapasalamat sa akin at handang tumulong. Binabantayan ko bawat galaw ni Su Yuro. Saan niya nakukuha ang mga impormasyon tungkol sa sakit? Saan niya tinatago ang mga kabisadong script? Isa-isa kong inipon ang mga ebidensya sa kahon. Isang araw, biglang dumating ang tauhan ko sabi, si Su Yuro. 2 mahalagang bagay mula sa party. Isang diamond necklace mula sa isang western count napakahalaga. Yung kamay ko na nag-aakupunktura, medyo nag-pause pero bumalik sa normal agad. Yung daliri ko, hawak ang silver needle may kumislap na lamig sa mga mata ko. Kung mas lalo siyang nalulong sa mga pekang pangalan, at pera mas lalong mahirap para sa kanya na bumalik. Nung gabing iyon, dilim na parang tinta. Yung eskinita sa labas ng concession, tahimik, tanging mga insekto lang. Nilak ko ang pinto ng klinik. Ilang hakbang pa lang ang layo ko. Biglang may narinig akong mabilis na yabag, may halong sigawan. Pagkatapos isang dark shadow na pasuray-suray na pumasok sa eskinita bumagsak ng malakas sa lupa. Sinundan siya ng mga sundalo ng Beiyang warlord nagmumura. At naghanap sandali, hindi nahanap umalis na nagmumura. Dinala ko ang lantern at lumapit. Nakita ko, may tama sa tiyan dugo na ang tumagos sa uniforme. Wala nang malay ang tao. Sa punit-punit na tela ng uniforme, may bakas ng Revolutionary Army insignia. Yung daliri ko, nanginginig ng bahagya, biglang pumasok sa isip ko ang memory ng pagligtas ko kay Lu Jingchen sa nakaraang buhay. Ganun din, gulo at digmaan. Ganun din, puno ng dugo. Pero noong panahong iyon, nagligtas ako ng isang walang utang na loob. Nagdalawang isip lang sandali. Nauna ang instinct ng doktor, kaysa sa lahat ng pag-aalinlangan. Yumuko ako, tiningnan ko kung humihinga pa siya. May mahina pa siyang hininga. Di ko na ininda ang pagod. Kinaladkad ko siya at binuhat ng pilit sa tulong ng dilim. Dinala ko siya ng pasuray-suray sa klinika, nakatago at tahimik ang kwarto sa likod. Sadyang inilaan ko iyon para sa aking mga gamot. Pinahiga ko siya sa simpleng wooden bed. Nakita ko ang maputla niyang mukha at sugat na dumudugo pa. Wala akong naramdamang anumang emosyon. Iniligtas ko siya dahil iyon ang tama. Kung sino siya, bakit siya hinahabol? Wala akong pakialam. Inilagay ko ang lalaki sa silid sa likod. Bumalik ako at kinuha ang aking medical kit. Malalim hanggang buto ang tama ng baril sa tiyan niya. Dahil sa sobrang dugo, puti na parang papel ang mukha niya. Kinuha ko ang silver acupuncture needle. Gamit ang aming family technique, tinusok ko ang kanyang mga pressure point para mapigilan ang pagdurugo. Nilinis ko ang sugat gamit ang matapang na alak. Nilagyan ko ng durog na herbal na gamot para sa sugat. Matapos ang lahat ng ito, nanatili ako sa tabi niya. Bawat 4 na oras, pinapainom ko siya ng isang tasa ng herbal na pampalakas. 3 araw at 3 gabi. Hindi siya nagising sa loob ng 3 araw. Habang pinapalitan ko ang kanyang gamot, hindi sinasadya, nahawakan ko ang isang matigas na bagay sa loob ng damit niya. Kinuha ko ito at isang silver pocket watch pala. Ang casing ng pocket watch ay may masalimuot na disenyo ng baging, mahaba at manipis ang chain. Mukhang hindi ito ordinaryong bagay.
Hindi ko na pinag-isipan. Ibinalik ko ang pocket watch sa kanyang damit. Pagdating ng ikatlong gabi, sa wakas, nagising na ang lalaki. Sa sandaling iminulat niya ang kanyang mga mata. May bakas ng pag-iingat sa kanyang mga mata. Mabilis niyang hinawakan ang kanyang baywang. Wala siyang nakita. Saka siya nakahinga ng maluwag. Salamat sa pagligtas sa akin, miss. Paus ang kanyang boses. Pero may kalmadong aura ito. Tumango ako ng mahina. Inabot ko ang isang mangkok ng mainit na lugaw. Matapos niyang inumin iyon, kinuha niya ang pocket watch mula sa damit at inilapag sa mesa. Ang pocket watch na ito ay bilang pasasalamat. Kung may problema ka, miss, pwede mo akong mahanap gamit ito. Hindi ako tumanggi. Inabot ko ang kamay ko at tinanggap. Wala na siyang sinabi. Nang tumayo siya, medyo nanginginig pa ang mga paa. Bago siya umalis, dinala niya ang kalahating kahon ng mga gamot mula sa klinik. Makapal ang dilim ng gabi. Mabilis na nawala ang kanyang anino sa dulo ng eskinita. Hawak ko ang relong iyon. Naramdaman ko ang lamig ng metal na balat nito sa aking daliri. Sa aking tenga, parang naririnig ko pa ang regular at matatag na tiktak. Ang pagligtas sa kanya ay tungkulin ng isang doktor. Kung sino siya, kung saan siya pupunta. Wala akong pakialam. Nakatambak ang mga pahayagan ng vaping sa bintana ng clinic. Pinaikot-ikot ko ang gilid ng pahayagan gamit ang aking daliri. Tiningnan ko ang bawat balita sa military at political section. Wala akong nakitang pamilyar na pangalan sa nakaraang buhay. Ang general na ito, An. Dahil sa pagre-recruit sa mga tauhan ni Lu Jingchen, inutusan ni Lu Jingchen na paligiran at atakihin, malubhang nasugatan at namatay. Pero ngayon, tahimik ang lahat sa vaping. Parang hindi naman siya umiral. Pumikit ng bahagya ang aking daliri. Napagtanto ko, ang muling pagsilang ay maaaring nagbago sa dating landas. Ang pagbabagong ito ay nagpabigat sa aking kalooban. Ang panlilinlang ni Suyuro ay maaaring mabunyag dahil sa mga dating sundalo ng general na ito na nagbigay ng ebidensya. Ngayon, naputol na ang pahiwatig. Hindi ba't patuloy na magpapanggap si Suyuro bilang banal na doktor at magsasaya ng walang pakialam? Tumayo ako at pumunta sa tabi ng kahon ng gamot. Hinaplos ng daliri ko ang relong may kakaibang disenyo. Ang lamig ng metal ay umakyat sa aking daliri. Hindi ako makapaniwalang kinuha ni Suyuro ang aking kabutihan. Tinatapakan ang aking bangkay para sa kanyang karangyaan. Bakit? Si Lu Jingchen na walang utang na loob ay payag na maging panig sa isang manloloko. Bumalik ako at nilock ang pinto ng klinik. Inayos ko ang kahon ng gamot, pera, at relo. Ang hangin sa labas ay nagdadala ng alikabok, pumapapadpad patungo sa vaping. Dahil nagbago ang mga pangyayari, ako na mismo ang magbabalik nito sa tamang landas. Vaping, kailangan ko nang bumalik. Ang mga may utang sa akin, dapat nilang bayaran, isa-isa, kasama ang interes. Gabi sa Beijing, naliwanagan ng mga ilaw ng Shifu. Nagpalit ako ng uniforme ng waiter, may dalang tray, naglalakad sa mga bisitang elegante. Si Lu Jingchen, para patanyagin si Suyuro, at para mabawi ang dangal ng pamilya. Ang marangyang salo-salo ay lubos na marangya. Nagtipon ang mga warlord, mayayamang negosyante, at sikat na doktor. Lahat ay pinupuri ang bantog na doktor na si Suyuro. Ibinaba ko ang aking mga mata. Inabot ko ang champagne mula sa tray sa mga bisita. Ngunit ang aking tingin sa gilid ay nag-iikot. Si Suyuro ay nakasuot ng western gown, napapaligiran ng maraming tao. Ang kanyang mukha ay puno ng pagmamalaki. Hinigpitan ko ang aking pagkakahawak sa tray. Pumuti ang aking mga daliri. Naghihintay lang ng tamang pagkakataon para lubusang mapunit ang kanyang maskara. Biglang may malaking kamay na humawak sa aking pulsuhan. Napakalakas ng pagkakahawak. Muntik nang durugin ang aking mga buto. Tumingin ako at sinalubong ang malamig na mga mata ni Lu Jingchen. Tinitigan niya ako. Ang kanyang mga mata ay puno ng gulat at pagtatanong. Pagkatapos ay hayagang galit. Su Qingyan, ang lakas ng loob mo. Hindi man lang niya ako binigyan ng pagkakataong magpaliwanag. Hinihila ang aking pulsuhan. Hindi pinapansin ang mga tingin ng mga bisita. Sapilitan akong hinila, patungo sa tahimik na sulok sa labas ng ballroom. Sumunod ako ng pasuray-suray. Walang ekspresyon ang aking mukha. Ngunit sa loob ko ay may malamig na alon. Sa huli, nakilala ako. Mabuti na rin, para hindi na ako mag-isip ng pagkakataon, itinaas ko ang aking mga mata at tiningnan ang kanyang tensyonadong profile. Ang aking mga mata ay walang malasakit. Ang hangin sa tahimik na sulok ay malamig. Sa wakas, binitawan ni Lu Jingchen ang kamay na humawak sa aking pulsuhan. Napakalakas ng pagkakahawak. Nagdulot ito ng pulang marka sa aking pulso. Tinitigan niya ako. Ang kanyang ekspresyon ay komplikado. Wala na ang galit kanina. Sa halip, may bahid ng pagkalkulang kabaitan, Qingyan. Alam kong napagod ka. Ang kanyang boses ay mahina. May sadyang pagpapatahimik si Yuro. Ang kanyang pagkatao ay simple. Hindi niya kayang harapin ang mga mahihirap na sakit. Ibinaba ko ang aking mga mata. Hindi nagsasalita. Nang makita niyang hindi ako kumontra, ang kanyang tono ay naging mas taos puso. Manatili ka at asikasuhin ang mga gawaing medikal para sa kanya. Gagawin kitang mayaman at marangal. Sa hinaharap, pakakasalan kita bilang pangalawang asawa. Mas maganda ito kaysa sa paghihirap mo sa labas. Ang mga salitang ito ay parang lason na tinik. Noong nakaraang buhay, naloko ako ng mga kasinungalingan niya. Napunta ako sa pagkakulong sa isang hiwalay na bahay at nasunog ang aking katawan. Parang bumabalik ang sakit ng paso.
Hindi ko mapigilan ang panginginig. Idinidikit ko ng malalim ang mga kuko sa aking palad. Umaapaw ang galit. Muntik nang sumabog ang isip ko. Pero alam ko, hindi pa oras. Dahan-dahan akong tumingala. May tamang pag-aalinlangan sa aking mga mata. Para akong nagtimbang ng kanyang mga sinabi. Nakita ito ni Lu Jingchen. Akala niya naniwala ako. Nagpakita siya ng ekspresyong siguradong panalo. Hindi niya alam na pinapanood ko lang siya. Pinagmamasdan ko ang kanyang pagiging plastic. Tingnan ko kung ilan pa ang kanyang mga katawa-tawang plano upang ihanda ang kanilang pagbagsak ni Suyuro. Nagkukunwari akong nakikipag-usap kay Lu Jingchen nang marinig ko ang mga yabag na nagmamadali. Dumating si Suyuro na naka-heels, nagmamadali, pekeng ngiti sa kanyang mukha. Bigla niyang hinawakan ang braso ko. Ang boses niya ay sobrang sweet na nakakasuka. Xingyan, alam kong nandito ka. Nitong mga nakaraang araw, lagi kitang naaalala. Manatili ka na lang sa tabi ko. Tulungan mo lang ako sa mga simpleng gawain. Malamig ang kanyang mga daliri. May kaunting dikit na hindi halata. Maliwanag na takot siya na masira ko ang kanyang plano. Ibinaba ko ang aking mga pilik mata. Nagpakita ako ng kaunting emosyon. Para talaga akong naantig sa kanyang pagmamahal bilang kapatid. Bago pa man magsalita si Lu Jingchen, bigla akong kumunot ang noo. Marahang hinawakan ang kaliwang pulso ko. May bahid ng sakit na pinipigilan ng boses ko. Ate, ang bait mo. Pero ang kamay ko, may injury mula noong iniligtas kita. Kapag may mabigat na gawain, sobrang sakit. Pabayaan na ang mga sangkap na may dugo. Pagkasabi nito, biglang nagdilim ang mukha ni Lu Jingchen. Tumingin siya kay Suyuro. Puno ng sama ng loob ang kanyang mga mata. Yuro, alam mo namang may sugat ang kamay niya? Bakit mo pa siya pinagagawa ng mga gawaing bahay? Sinasadya mo bang pahirapan siya? Namutla si Suyuro. Nagmamadali siyang nag-wave ng kamay at nagpaliwanag. Pero sa sobrang pagmamadali, hindi siya makapagsalita ng buo. Tumayo ako sa tabi. Pinagmamasdan ang kanyang pagiging walang magawa. May malamig na ngiti sa aking mga mata. Tiningnan ko ang pag-iwas ng tingin ni Lu Jingchen. At bigla kong naunawaan na ang galaang ito ay isang bitag. Si Lola Lu at ang mga mayayaman ay matagal nang nagdududa sa galing ni Suyuro. Kaya't sinadyang setup ito para subukan siya. Ibinaba ko ang aking mga mata. Marahang hinahaplos ang pulang marka sa aking pulso. Ang tono ko'y walang emosyon. Commander, ang iyong mungkahi, patawad. Hindi ko ito matatanggap. Namula ang mukha ni Lu Jingchen at malapit na siyang magsalita para pilitin ako. Tiningala ko siya at mahinahong nagdagdag. Commander, kung naniniwala ka na si Miss Su ay isang mahusay na doktor, bakit mo pa ako, natakot sa dugo at walang alam sa medisina, ang pinapagawa? Commander, may pagdududa ka rin ba sa galing ni Miss Su? Ang mga salitang ito ay parang isang matalas na punyal na direktang tumama sa kahinaan ni Lu Jingchen. Biglang namula ang kanyang mukha, gumalaw ang kanyang mga labi, ngunit wala siyang masabi. Ang mga pagdududa na itinago niya sa kanyang puso ay inilantad ko sa harap ng lahat na nagdulot sa kanya ng matinding hiya. Tila nagyelo ang hangin sa paligid. Nakatayo siya, nakakuyom ang mga kamao, puno ng kahihiyan at pag-aalala ang kanyang mga mata. Nakatayo ako sa tabi, ang aking mukha ay walang ekspresyon. Sa nakaraang buhay, naniwala siya sa mga kasinungalingan at itinulak ako sa impyerno. Sa buhay na ito, isang simpleng tanong lamang ang aking ibinato at ganoon na lang siya kahiya. Simula pa lamang ito. Marami pang darating na magagandang eksena. Nakita ni Suyuro na hindi ako natitinag at biglang naglaho ang pekeng ngiti sa kanyang mukha. Hinawakan niya ang aking pulso at kinaladkad ako sa mas liblib na pasilyo. Su Qingyan, huwag mong abusuhin ang pasensya ko. Lumapit siya sa akin. Ibinaba ang boses, ngunit puno ng bangis. Kahit na ikaw ang nagligtas kay Lu Jingchen noon, ano naman, sa iyong pagkatao bilang isang ampon na ulila, ang maging pangalawang asawa niya ay sobrang kapalaran na. Masakit ang pagkakahawak niya sa aking pulso, ngunit malamig ko lang siyang tiningnan. Walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Kung matalino ka, ayusin mo ang mga gulo ko. Sabi niya nang may pagngangalit ng ngipin. Kung hindi ka makikipagtulungan, ipapaalam ko sa buong Peiping ang iyong pagkatao para wala kang malapitan. Mura at katawa-tawa ang banta niya. Sa sandaling iyon, dumating ang mga yabag ni Lu Jingchen. Lumapit siya, nakakunot ang noo. Bigla niyang itinulak si Suyuro. Tama na, umuwi ka muna. Tiningnan ako ni Suyuro nang may hinanakit. Saka tumingin kay Lu Jingchen. Nang makitang madilim ang mukha nito, sa huli, hindi na siya nangahas na magwala. Nagpadyak siya ng paa, umalis siyang galit. Sa pasilyo, kami na lang ni Lu Jingchen ang natira. Tiningnan niya ako. Medyo lumambot ang kanyang tono. Tila gusto pa niyang mangumbinsi sa akin. Ibinaba ko ang tingin. Dahan-dahang hinahaplos ng aking mga daliri ang palad. Puno ng kawalang interes ang puso ko. Ang mga taktika ng mga taong ito ay sobrang boring. Pagkatapos umalis ni Suyuro, sa pasilyo, kami na lang ni Lu Jingchen ang natira. Natahimik siya saglit. Bigla siyang nagpakumbaba. May pagsusumamo sa kanyang boses. Sorry, Qingyan. Ikaw talaga ang nagligtas sa akin noon. Ibinaba ko ang tingin. Hinahaplos ng daliri ko ang kalyo sa palad. Hindi ako sumagot, pero nakatakda na ang kasal ko kay Yuro. Ang tapon na tubig ay hindi na mababawi. Huminga siya ng malalim. Sinubukan niya akong kumbinsihin. Para sa inyong pagiging magkapatid, tulungan mo siyang malampasan ito. Kapag humupa na ang gulo, sasabihin ko sa aking ina, gagawin kitang pangalawang asawa. Pangako,
Pakikitunguhan kita ng mabuti sa natitira kong buhay. Pangalawang asawa? Sa wakas ay tumingin ako sa kanya. Puno ng panunuya ang aking mga mata. Ang lalaking ito, kanina lang ay niloloko niya ako ng posisyon ng kalaguyo. Ngayong nakita niyang hindi ako nagpapatinag, muli niyang binanggit ang titulong, pangalawang asawa. Sa simula hanggang dulo, ang mahalaga sa kanya ay hindi kailanman ang utang na loob, kundi ang kanyang pride. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi malakas ang boses, ngunit malinaw ang bawat salita. Kung ganoon mo kamahal si Miss Sue, Marshall, kahit na ang pagbubuntis niya bago ikasal ay tinatanggap mo, bakit mo pa kailangan ng tulong ko? Isang ampon na ulila. Pagkasabi ko nito, biglang namutla ang mukha ni Lu Jingchen. Napa-freeze siya sa kinatatayuan niya. Puno ng gulat at pag-aalala ang mga mata niya. Para bang hinubaran siya sa harap ng lahat. Pinapanood ko siya. Wala akong nararamdaman. Akala niya walang makakaalam ng mga kalokohan niya. Nagpapaloko lang siya sa sarili. Magsasalita pa sana si Lu Jingchen. May nagmamadaling yapak na papalapit. Nagmamadaling tumakbo ang alila ni Madam Lu. Nagugulat ang mukha. Marshall, may nangyari sa harap. Inuutusan ka ni Madam na pumunta agad. Nagkunot ang noo ni Lu Jingchen. Tinitigan niya ako ng matalim. May pagkapikon sa boses niya. Pag-isipan mong mabuti ang alok ko. Huwag kang magpakatanga. Pagkatapos, mabilis siyang sumunod sa alila. Nakatayo ako sa kinatatayuan ko. Malamig ang mga daliri ko. May kislap ng lamig sa mga mata ko. Sa wakas, nagsimula na ang drama. Dahan-dahan akong bumalik sa bulwagan. May mga taong nakapaligid sa gitna. Nag-uusap-usap sila. Isang mayamang misis ng warlord na nakadamit elegante. Hawak ang tiyan, putla ang mukha. Nakayuko sa upuan dahil sa sakit. At paulit-ulit na nagsusuka. Lahat ay napatingin kay Suyuro. Puno ng pag-asa ang mga boses. Dr. Su, iligtas mo ang misis. Napapaligiran si Suyuro. Putla ang mukha niya. Nanginginig ang mga kamay niya. Anong alam niya sa paggamot? Wala siyang magawa kundi mag-utos ng walang alam. Bilisan niyo at painumin ng warm water ang misis. Kumuha rin kayo ng mga western pain reliever. Napakalakas ng epekto ng mga pain reliever na yan. Hindi pwedeng inumin basta-basta sa emergency. Kalokohan, sigaw ng isang babae. Mabilis na lumapit ang anak ng commander. Hinarang niya ang mga alila. Hindi alam ang sakit, pero nagbibigay ng malakas na gamot. Ito ba ay paggamot o pagpatay? Namula ng husto ang mukha ni Suyuro, nauutal-utal, hindi makapagbitaw ng depensa. Tumayo ako sa sulok malamig na pinanood ang eksena. Bahagyang nakaangat ang sulok ng labi ko. Bago pa man matapos ang sigaw ng anak ng komandante, may isa pang boses na malinaw na umalingaw-ngaw sa crowd. Ang nagsalita ay ang anak ng kalihim ng edukasyon, ilalang manggagamot din sa lungsod ng vaping. Inihakbang niya ang mga tao at lumapit matang, tumutok kay Suyuro. May tono ng walang iling, pag-aalipusta. Miss Su, hindi ka man lang marunong sa basic emergency treatment yang tinatawag mong western medicine, puro script lang naman. Para lokohin ang mga mayayamang walang alam dito. Tumama ito sa pinakaugat, namula na naman ng husto ang mukha ni Suyuro. Parang atay ng baboy. Nainis siya at napahiya tinuro ang anak ng kalihim at sumigaw. Kasinungalingan. Kung galing mo, magtapat tayo kung sino ang makakagamot sa ginang na ito, kung sino ang tunay na dalubhasa. Nagulat ang lahat, nagsigawan at naghiyawan. Doon, isang matandang maputi ang buhok at balbas ang lumabas. Siya ay retiradong propesor ng Chinese Medicine sa Beiping Union Hospital. Tiyuhin din ng anak ng kalihim ng edukasyon. Hinimas-himas niya ang kanyang balbas at mahinang sabi, "Sige, makipagpaligsahan ako sa iyo." Nakita ni Suyuro ang kalmadong itsura ng matanda, biglang nagpanik. Wala naman talaga siyang alam sa medisina. Hindi man lang makilala ang sakit, pabayaan na ang paggamot. Sa kaguluhan, biglang tumama ang tingin niya sa akin, na nasa sulok parang nakahawak sa huling pag-asa. Tinuro niya ako matinis na boses, pero may pilit na kalmado. Hindi na kailangan kong lumaban personally. Ito ang alagad ko. Suching yan, mahina ang galing niya, kumpara sa akin. Pero sapat na. Siya na lang ang mag-represent sa akin. Sabay-sabay na napatingin sa akin ang lahat. Nakatayo ako sa dilim. Malamig ang dulo ng aking mga daliri. May malamig na ngiti sa aking mga mata. Hinila ako ni Suyuro papunta sa pasilyo. Hindi na napigilan ang bangis sa aking mga mata. Napakababa ng boses. Suching yan, kailangan mong manalo sa laban na ito. Kung manalo ka, gagawin kitang mayaman at marangal habang buhay. Kung matalo ka, sasama kita sa kamatayan. Sigurado siyang hindi ako lalaban. Sigurado siyang may natitira pa akong pagtingin sa aming kapatiran. Tiningnan ko siya, walang emosyon sa aking mga mata. Tamad na magbigay ng kahit anong damdamin. Nang hindi ako nagsalita, akala niya, natatakot ako, masayang itinaas ang kanyang baba, hinila ako pabalik sa gitna ng handaan. Tumitig, nang matalim sa akin ang matandang doktor, diretsahan ang tanong. Sinuri ko na ang pulso ng ginang na ito. Sabihin mo ang sanhi, gamutan, at reseta niya. Biglang tumahimik ang paligid, lahat ng tingin ay nakatuon sa akin. Marahan akong lumapit sa asawa ng warlord. Inilapat ang aking mga daliri sa kanyang pulso. Ilang saglit lang ay inalis ko na ang kamay. Ang sanhi ay malamig na kasamaan na pumipigil sa gitna ng tiyan, sanhi ng pagbabara ng kinang tiyan at bituka. Maliwanag ang boses ko bawat salita.
Ang gamutan ay dapat magpainit sa gitna at mag-alis ng lamig. Una ang pag-aayos ng qi at pag-alis ng sakit reseta. Liang Fuwan at Mukshang Shunkisan na may dagdag bawas doblehin ang Gao Liangjiang at Xiang Fu dagdagan ng Chenpi at Sharen. Ang mga terminong ito ng tradisyonal na gamot ay mahirap maintindihan, nagkatinginan ang mga mayayaman na naroroon. Pati ang anak ng ministro ng edukasyon, lito rin ang mukha. Si Su Yuro ay nalilito pero pilit pa ring nagpanggap na disentemay. Pekeng ngiti sa labi, bumaba ang tingin ko, malamig ang dulo ng aking mga daliri. Mas mabuti, kung hindi nila maintindihan, ito ang gusto kong epek. Pagkatapos kong magsalita, sumiksik agad si Su Yuro sa tabi ko. Hinawakan ng braso ko, puno ng pagmamalaki ang mukha. Mga Ginoo, ang lahat ng natutunan ni Qingyan ay itinuro ko. Gusto ko lang siyang bigyan ng karanasan, kaya siya ang pinaharap ko sa laban. Nang sabihin niya iyon, hindi pa man nakakasagot ang iba. Hinimas ng matandang doktor ang kanyang balbas at nagsalita ng mabigat. Mali ang sinabi mo, miss. Ang sinabi ni Su Yuro kanina, bawat salita ay mahalagang kaalaman ng Chinese medicine. Kahit mahirap ang mga termino, pero tama at eksakto. Ang kanyang galing sa medisina ay higit pa sa akin. Hindi ito matuturo ng iba. Namatay ang ngiti ni Su Yuro. Biglang namutla ang kanyang mukha. Dahan-dahan kong binawi ang kamay ko. Tiningnan ko ang lahat ng naroon. Mahinahon ang boses ko, pero malinaw ang bawat salita. Hindi ako nag-aral kay Su Yuro, at hindi ako marunong ng Western medicine. Hindi pa ako tunay na anak ng pamilya Su. Ampon lang ako ayon sa kanila. Pagkatapos, kumuha ako ng isang bundle ng papel mula sa aking bulsa. Isinabog ko ang mga ito sa hangin. Iyon ang mga sulat ni Su Yuro na nagtatanong tungkol sa sakit, mga draft ng kanyang mga sinasaulang linya, at ang ledger ng kanyang mga sinuhol. Nakalatag ang mga ito sa sahig. Nakasisindak. Ako ang nagligtas kay Lu Jingchen noong digmaan. Si Su Yuro ay nag-claim lang ng credit. Ang tinatawag niyang Divine Doctor ay isang maingat na pinagplanuhang scam. Malamig kong tiningnan si Su Yuro. Walang kahit anong emosyon sa aking mga mata. Ngayon, nakita na ng lahat, di ba? Tahimik ang lahat. Pagkatapos, nagkaroon ng ingay at gulat. Namutla si Su Yuro na parang papel. Sumigaw siya ng hysterikal. Itinaas niya ang kamay para suntukin ako. Mabilis ang reaksyon ni Lu Jingchen. Sinunggaban ang pulso niya. Galit at nag-aalala siya. Bumulong siya. Tama na. Magkunwaring himatayin. Dadalhin kita palayo. Natigilan si Su Yuro. Agad siyang gustong mahulog sa sahig. Teka, mabilis na lumapit ang anak ng komandante. Hinarang ang daan niya. Kung himatay ba talaga, hindi ikaw ang magsasabi. Bago pa man matapos ang kanyang sinabi, ang direktor ng Siehe Hospital na kanyang inayos, nang mas maaga, ay nagmamadaling dumating. Inilapag ng doktor ang kanyang kamay sa pulso ni Su Yuro. Maya-maya, nagsalita siya ng mabigat. Miss, ang pulso mo ay mabilis at madulas. Ay senyales na buntis ka ng 2 buwan. Pagkasabi niya niyan, nagulat ang lahat. Lahat ng tingin ay nakatingin kay Su Yuro, ay biglang napuno ng paghamak. Kaya pala nagmamadali siyang magpakasal sa Lumansyon. Dahil siya pala ay buntis. Si Lu Jingchen ay namumutla ang mukha, nahihiya at walang mapaglagyan. Sa gitna ng kaguluhan, 2 misteryosong lalaki na nakaitim ang mabilis na lumapit. Ang kanilang mga galaw ay mabilis at maayos. Magalang silang tumango sa akin. Miss Su, iniimbitahan ka ng aking amo. Hindi ako lumaban. Hinayaan ko silang dalhin ako palayo sa maingay na lugar na ito. Ang karwahe ay mabilis na tumakbo. Sa wakas ay huminto sa harap ng isang nakatagong bahay. Pumasok ako sa pangunahing bulwagan. Itinaas ko ang aking mga mata at tumingin. Nakita ko ang lalaking may malubhang sugat na aking iniligtas. Nakaupo sa pangunahing upuan. Nakatingin sa akin na may ngiti. Tiningnan ko ang lalaking nakaupo at nakangiti. Ang aking mga pupil ay kumunot. Puno ng pagkagulat. Wala na ang kanyang kahihiyan noong araw na iyon. Nakasuot ng maayos na uniforme militar. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmado at matalas na tindig. Bago ako makapagsalita, may narinig na mga yapak sa labas ng pinto. Ang direktor ng Siehe Hospital ay mabilis na pumasok. Yumuko ng may paggalang sa lalaki. General Xiao, ang inyong ipinag-utos ay tapos na. General Xiao? Nanginginig ang puso ko. Bigla kong naunawaan na ang aking hindi sinasadyang nasagip ay ang pangunahing general na bantog sa vaping. Ay ang pangunahing general ng revolusyonaryong hukbo na bantog sa vaping, si Xiao Chengyu. Tumayo siya at lumapit. Sa mahinang boses, Miss Su, salamat sa pagliligtas mo sa araw na iyon. Tahimik siyang nagpaliwanag. Ako ay hinabol ng Beiyang Warlord dahil nag-organisa ako ng aktibidad. Ang tama ng bala sa tiyan ay gumaling na sana. Ngunit dahil sa pagtakbo, paulit-ulit itong bumuka. Kaya ako nahilo at nahulog sa eskinita. Natigilan ako. Pagkatapos ay napatawa na lang ako. Kaya pala ang galing niyang kumilos. At ang kanyang tindig ay hindi pangkaraniwan. Kaya pala siya ay isang malaking tao. Si Xiao Chengyu ay tumingin sa aking nagulat na ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay lalong ngumiti. Ang hapunan sa mansyon ng gobernador ay sinadya kong ayusin ang biglaang sakit ng asawa ng warlord. Diretso niyang sinabi, iniligtas mo ang aking buhay. Ako ay dapat na magbalik ng hustisya sa iyo. Tutulungan kitang ilantad ang panloloko ni Su Yuro. Bumaba ang tingin ko sa relo sa aking palad. Ang metal casing ay may matte finish sa ilaw. Sa larong ito ng paghihigante, may ganitong kamay na nagtutulak pala. Tiningnan ko si Xiao Chengyu.
Bigla kong naalala ang mga healing tools at gamot na kinuha niya. Pamana ng pamilya ang mga iyon. Napakahalaga ng mga iyon para sa akin. General Xiao, mahinahon kong sabi. Yung mga silver needles at gamot na kinuha mo dati, pwede mo bang ibalik sa akin? Natawa si Xiao Chengyu sa narinig. Inutusan niya agad ang doktor na kunin ang mga iyon. Isoli sa may-ari. Dinala ng doktor ang isang kahon na kahoy. Hindi ginalaw ang mga silver needles at herbs. Kinuha ko ang kahon. Hinawakan ko ang mga karayom. Tumingala ako at sinabi, General, kahit gumaling na ang sugat, kailangan pa ring suriin. Para sure na walang natitira na lason. Inilabas ko ang mga silver needles. Mabilis kong inilapat ang karayom kay Xiao Chengyu. Ang mga doktor ay nakatitig ng mabuti. Nagtanong sila ng mga mahihirap na tanong sa Chinese medicine. Isa-isa ko silang sinagot ng matiyaga. Mula sa pharmacology hanggang sa acupuncture points, tumpak at malinaw ang bawat sagot ko. Tumango-tango ang mga doktor, puno ng paghanga ang tingin nila. Pagkatapos kong i-check ang pulso, saka siya dahan-dahang nagsalita. Nabalitaan ng presidente ng Beiyang ang iyong galing, kaya pinakalkula ng Abot Kongji ang iyong kapalaran. Gusto kang ipakasal sa isang makapangyarihan sa kabisera. Nag-pause siya, idinagdag niya, pinigilan ko na ito para sa iyo. Binigyan kita ng karapatang mag-practice ng medisina. Ngayon, may digmaan sa hangganan. Gusto kitang imbitahin sa field hospital. Ano sa tingin mo? Tiningnan ni Xiao Chengyu ang mga karayom sa aking kamay. Dahan-dahan niyang sinabi. Pagkatapos ng pag-atake sa akin, nakastable na ang sugat ko. Pero hinabol ako ng mga Beiyang warlord. Sa habulan, paulit-ulit na bumuka ang sugat ko. Kung hindi kita nakasalubong, malamang patay na ako sa iskinita na iyon. Mabilis kong inilapat ang huling karayom. Inilagay ko ang mga karayom. Tumango ako at sinabi, General, wala nang lason. Kailangan lang magpahinga. Pinalitan ko ang usapan at sinabi, gusto kong umalis muna para ayusin ang personal na bagay. Pagkasabi pa lang niya, may nagmamadaling sundalo sa labas na nagulat na may dalang balita mula sa Beiping. Ang mga magulang ni Su ay sumandal kay Lu Jingchen ng maraming taon. Lihim silang nagnakaw ng mga supply ng militar. Nang mahuli sila, isinakripisyo sila ni Lu Jingchen para iligtas ang sarili. Sila ay hinatulang ipatapon sa hangganan upang magsaka. Bilang isang medikal na opisyal sa tabi ni Xiao Chengyu, nagpunta ako sa bilangguan upang dalawin sila. Nang makita ang mga magulang ni Su na sobrang gusgusin, inilapag ko ang 300 tael na pilak sa mesa at ang boses ko ay kalmado at walang emosyon. Ito na ang katapusan ng utang na loob sa pagpapalaki sa akin. Sinasabi ko ang bawat salita upang ilantad ang kanilang mga kasinungalingan noon. Ako talaga ay tunay na anak na babae ng pamilyang Su. Para lang makiugnay sa mayayaman at makapangyarihan, nagsinungaling kayo na ako ay isang ulilang inampon. Tiningnan ko sila habang ang kanilang mga mukha ay putla na parang patay. Tumalikod ako at umalis. Pinagmasdan ko ang mga guwardya na nag-escort sa kanila hanggang sa mawala. Pagbalik ko sa bahay, nakatayo si Xiao Chengyu sa loob ng bakuran. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang tono ay seryoso. Ang labanan sa hangganan ay maigting. Muli kitang hinihiling na maging field medic ng Revolutionary Army. Sumama ka sa akin sa hangganan para magligtas ng mga buhay. Nang dumating ang balita tungkol sa kinahinatnan ni Su Yuro, nag-aayos ako ng mga halamang gamot. Nakakaani ko lang. Ang mga daliri ko ay humahawak ng isang tangkay ng mugwort. Hindi man lang ako nag-angat ng tingin. Matapos masira ang kanyang reputasyon, kumalat ang balitang siya ay buntis nang hindi kasal sa mga lansangan ng Beiping. Si Lu Jingchen ay natakot na madamay at walang pag-aalinlangan na tumanggi sa kanya. Nasamsam ang bahay ng pamilyang Su. Walang gustong tumanggap sa babaeng may masamang reputasyon. Wala siyang choice kundi sumandal sa isang maliit na warlord na nakilala niya sa mga party noon. Nang maglaon, ang bahay ng maliit na warlord ay nasangkot sa armas na labanan. Isang ligaw na bala ang nagpasiklab sa lumang bahay. Siya ay natrap sa apoy, umiiyak at humihingi ng tulong. Ang mga tao sa paligid ay nag-iingat ng sarili o nanonood na lang ng malamig. Sa huli, siya ay nilamon ng naglalagablab na apoy. Nang marinig ko ang balitang ito, walang kahit anong emosyon sa puso ko. Ito ang daan na pinili niya. Ang kasakiman at pagkukunwari ang nagtulak sa kanya sa wakas. Inulit nito ang aking paghihirap sa nakaraang buhay. Isang karma na dapat. Makalipas ang ilang araw, si Lu Jingchen ay biglang pumunta ng masigla. Naka-uniforme siya ng militar. Ang kanyang mukha ay puno ng pananabik at determinasyon. Qingyan, magdadala ako ng mga sundalo para sugpuin ang mga rebelde. Kapag nagkaroon ako ng merito sa militar, ipapakiusap ko kay General Xiao na maging matchmaker. Pakasalan kita. Nakayuko ako at inaayos ang mga halamang gamot. Hindi man lang siya tiningnan habang siya'y nagdaldal sa tabi ko. Para sa akin, ang mga sinabi niya ay parang hanging walang halaga. Nang umalis si Lu Jingchen, nabigo pumasok si Xiao Chengyu. Ngiting may pag-uyam, sinabing ang kulit niya, wala ka bang kahit konting kaba sa puso? Ibinaba ko ang basket ng gamot. Tiningnan siya. Boses ko'y mahinahon ngunit matatag. Ang nakaraan ay naging alabok na. Ngayon, gusto ko lang mag-focus sa pagpapagaling iligtas ang mga buhay. Lalong lumalala ang digmaan sa hangganan. Sa labas ng tent ng field hospital, walang tigil ang putukan at sigaw. Abala ako sa paglilinis at pagtahi ng sugat ng mga sugatan.
Nang mabalitaan kong nagboluntaryo si Lu Jingchen, dinala ang tropa para sugpuin ang rebelding grupo. Malamang umaasa pa siya na sa tagumpay sa digmaan ay mababawi niya ang dangal at pilitin si Xiao Chengyu na ipakasal ako sa kanya. Pero hindi niya inasahan na pagdating ng tropa niya sa hangganan, diretsyong sumalubong sa pangunahing puwersa. Nang revolusyon ni Xiao Chengyu, matapos ang isang matinding labanan, tuluyan silang natalo, natamaan ng bala si Lu Jingchen sa tiyan. Nang buhatin siya ng mga bantay patungo sa field hospital, halos wala na siyang hininga. Noon, puno ng sugatan na sundalo ang tent. Inaalagaan ko ang ilang sugatan, na halos wala ng buhay. Wala akong magawang kamay. Nang magkaroon ako ng oras, ang vital signs niya ay sobrang hina na hindi na masusukat. Sa kanyang huling sandali, hinawakan ni Lu Jingchen ang laylayan ng damit ko. Ang mga mata niyang maputla ay puno ng pagsisisi. Bulong-bulong ang propesiya ni Abot Kongji na hindi siya aabot ng 25. Nagsisisi sa mga pagkakautang niya sa akin sa nakaraan. At ngayon, tiningnan ko siya, ang boses ko'y payapa at walang emosyon. Ang manggagamot, nagliligtas ng may sakit, hindi ng masasama. Bumagsak ang kamay niya, tuluyang nawalan ng buhay. Bumalik ako sa harap ng operating table. Ipinagpatuloy ang laban sa kamatayan. Sumikat ang araw sa hiwa ng tent, dumapo sa puting gown na puno ng dugo. Mainit at magaan. Ang galit at tanikala ng nakaraan sa wakas ay naging alabok sa gitna ng putukan at gamot sa magulong panahon. Pananatilihin ko ang aking orihinal na layuning mabuhay ng isang maapoy na buhay.